dear beloved, Boss Mike, Cervera. Pasensya na kayo, baka naman makatunying pa kayo hanggang sa ngayon. Pasensya na kayo. Medyo itatama ko lang yung kanyang opinion. Uunahin ko, nasabihin sa inyo, pangungunahan ko na kayo. Hindi ako galit kay Tunying. Oo, hindi ko siya personal na kilala. Ano po? Oo, etong aking gagawin ay bilang reaksyon sa kanyang mga tinuran, sa kanyang mga sinabi, na sa aking pananaw at opinyon ay walang katotohanan at may mali. Ano po? Eto na mga kababayan. Sige. Alam naman natin, no? Nung mga nakaraan, alam nyo na ito, no? Anong sinabi nito? Sobra daw at garapal na daw ang alin? Ang korupsyon sa gobyerno. At kailangan utusan si Pangulo na dapat solusyonan ito. Teka muna, Katunying. Kung meron pala kayong alam na mga kurakot sa bayan, bakit hindi nyo isuplog? Saan? Sa kinauukulan. Ang hirap naman manghula kung sino-sino yan. Baka mamaya, ituro si Sara. Yun na tinatrabaho na nga Ano pang gusto mo? Kung ang tinutukoy ni Tunying doon sa sinabi niya na marami ng kurakot sa bayan, si Sara, ayun na, tinututukan na. Kaso daw, yung mga congressman, yung mga senador, yun yung tinuturo niya. Katunying alam mo pala kung sino-sino Pambihira. Hindi mo na kailangan yan ilathala. Sabihin mo lang, kanino? Kay Pangulong Bongbong. Nakakausap mo naman yun. Sabihin mo, si ganito, magnanakaw. Si ganyan, nangurakot. Si ganito, nangupit. Easy lang, di ba? Kasi kung ako, ganyan, nako, lahat sinabi ko na yan. Di ba? Sige, pakinggan natin to mga kababayan. Pasok! Wala ka namang ginagawa dati nung hindi ka pa tumatakbo. Wala kang ginagawa kasi wala kang pakialam doon sa shoot. At Tunying, ganito yan. Sino ba naman ang alin? Ang hindi nasa, ang wala sa posisyon at hindi tumatakbo para mangandidato. Ikaw naman, Katunying, parang bagong-bago ka sa politika. Siyempre, wala pa sa posisyon Iupo natin si Trillanes, mga kababayan. At doon natin malalaman. Di ba? Di ba? Doon natin malalaman kung kung wala talagang magagawa. Hanggat hindi mo nauupo yan, tandaan mo, hindi natin malalaman kung gagawin niya sa Caloocan. Pero kung ang pag-uusapan, mga kababayan, yung pagiging senador niya, dahil nakaupo na, yun naman yung ibabangga natin dyan. Tandaan nyo, nung senador yan, napakaraming batas ang ginawa niyan. Ano tawag doon? Sige nga, mga kababayan. Ano tawag doon? Di ba? Isipin nyo maigi. Siya lang ang hindi nabatikan ng korupsyon. Sino? Si Trillanes. Sino makakapagbatik na nangurakot si Trillanes sa inyo? Wala kayong mababalitaan. Bakit? Kasi walang ginawa kundi gumawa ng batas at yun yung trabaho ng mambabatas. Tama, mali? Bilang mambabatas, gumawa ng mga batas. Ano ba yung Tunying? Bilang mayor, abay paupoy mo. Sino? Si Trillanes sa Caloocan. Nang sa ganun magkaalamanan kung anong pagbabago ang gagawin yan. Tama, mali, mga kababayan? Tama ba? Kasi alam nyo minsan kasi, ano ba yan, Tunying? Minsan kasi yung ibang mga tao, balibalita ako, nag-iisip tungkol sa'yo Pero ayokong magduda. Hindi kita pinagdududahan. Kaya lang, minsan yung mga tao, alam mo na. Sa lahat ng sasabihin mo, bibigyan ng mali siya. Pero ako, hindi. Itatama ko lang yung, ilalahad ko lang yung aking pananaw. Kasi magkasalungat yung pananaw mo at pananaw ko. Bilang vlogger at bilang vlogger ka, abay, okay lang yan. Di po ba? Sige, para malaman ng tao at manimbang yung mga tao, manimbang yung mga taga-Caloocan kung sino ang tapat sa sinasabi, di ba? At hindi, di ba? Ito na. Pasok. Makinig kayo mga kababayan. Wala ka namang ginagawa dati nung hindi ka pa tumatakbo.
wala kang ginagawa. As in, wala kang pakialam doon sa syudad. Tapos biglang darating ka, sabi mo, aayusin ko to. Kita mo, gano'n naman lagi. Tsura na ito si Tunying naman. Siyempre, kung ako halimbawa lang, anong gagawin ko? May kapangyarihan ba ako gawin? Saan? Sa lungsod ng ng San Juan? Sa lungsod ng ng Valenzuela? Ha? Meron ba akong magagawa kung hindi naman ako nakaupo? 'Di ba? May nakita akong pagkakamali at meron akong naiisip na magandang gawin sa aking sa aking lugar. Siyempre, tatakbo na lang ako kasi mali na 'yung nangyayari eh. Tatakbo na lang ako, may maitutulong ako diyan pag ako nakaupo. Ganun 'yung Katunying. Ikaw naman parang nahihirapan ka pa eh. Sige tuloy mo, pakinggan natin. Kailangang tumawid ng maraming dagat ni Senator Trillanes para talunin niya ang mayor ng Caloocan. Alam niyo yung Caloocan. Ayan na mga kababayan. Eto na. Kailangan tumawid. Kung yun ang tanging paraan, kahit ako gagawin ko yan. Kung kailangan kong tumawid ng napakaraming dagat, kung kailangan kong lumakbay ng kahit ilang bundok, gagawin ko yan. Yun na yung sinabi mo. Gagawin nyo, sakripisyo yun. Para matulungan ang mga taga-Caloocan. Ikaw naman Katunying. Tama po ba mga kababayan? Kasama yun sa sakripisyo. Kailangan mo lumakbay ng malayo-layo para masumpungan mo at maaabot mo kung asaan ka patungo. Pero kung hindi ka kikilos, hindi ka magsasalita, paano mauunawaan ng mga tao? Tama po ba? Kung hindi ka magsasalita, ako'y tatakbo lang parang mayor. Pero pag ako naging mayor, ito po yung aking plataforma. Ganon yun. Di ba, Along? Di ba? Sige, tuloy. Tuloy. In fairness sa Caloocan, marami namang aspeto ng pamamahala. Maraming aspeto ng pamamahala. Ano ba? Aspeto ng pamamahala na nangungurakot sa bansa? Aspeto ng pamamahala na tinatakot ang mamamayan para sa gusto nilang katahimikan? Marami. Totoo yan. Maraming aspeto. So ano ba ang tingin mo na tama para sa Caloocan? Kasi yung mga taga-Caloocan mismo, mga kababayan, abay nagrereklamo. Di po ba? Nagrereklamo na walang nababago. Ipagmamalaki mo yung alin? City Hall. Yun lang, sa tagal-tagal ng panahon, yun lang yung proyekto. Nagkaroon ng ospital na walang doktor. Ano pa? Yung mga kalsada na bako-bako, na amoy tain ng kalabaw, yung ba yun? Yung mga kalsada ng punong-puno ng basura, yung ba yun? Anak ng pating Tunying tanong lang Tunying. Paano mo ba nasasabi ngayon yan? Dahil ba nakikita nyo na talagang git-gitan na labanan at lumalamang na si Trillanes? Hindi ko alam kung taga-Caloocan ito. Sige, tuloy. Una, governance. Halimbawa, yung City Hall. Yung City Hall kasi, yan ang mukha ng syudad Kapag ka ang City Hall mo, mabubusit kang pumunta, magbabayad ka na nga lang ng business permit, magbabayad ka na lang ng buwis, mabubusit ka pa. Kaya talaga namang isusumpa mo, hindi lang yung empleyado doon, pati po yung mayor, di ba? Totoo yan, totoo yan. Sang-ayon ako doon. Yung mga taga-Caloocan ng Tunying, may kasama akong taga-Caloocan dito. Di ba? Yun, narinig ninyo. Matagal na daw na ganyan. Ilang taon na daw, dekada na silang nakaupo diyan. Tuloy. Kapag sasabi, kumusta ba ang pag-iestima sa inyo ngayon ng Caloocan? Meron kayong bagong gusali. Tapos sa ilalim ng gusali ng Caloocan, mayroong Starbucks. Tayo na, Tunying. Malupit talaga. Pagka may Starbucks, okay na. Ibig sabihin ba, yung Starbucks, ano na yon, accomplishment na yon? Tunying, wag mong tatawa-tawanan ng ganyan, hindi nakakatawa yan. Ipaliwanag mo yung mga magagandang ginawa niyan. Kasi kung hindi mo maipapaliwanag at idadaan-daan mo lang sa tawa, wait ka muna. Kahit nandito pa si Mayor Along, wala akong pakialam. Di ba? Hindi na ba alam na malaki
Di ba? O sabi nga nung kasama ko rito, tumanda na siya, yung pa rin ang proyekto na yan. Ano ka ba? Sige, tuloy. Tapos merong McDo. Ayan. Ay, Kumbaga, mukhang naimbitahan ka sa munisipyo, Tunying Kaya alam mo o taga dyan ka, ano ba? Sabi mo, taga dyan ako kaya alam ko. Di ba? Kung hindi ka daw taga Caloocan, manahimik ka. Oy. Ako ho, may karapatan. Meron ho akong pag-aari dyan. Sige, tuloy. Never in the history of Caloocan na nagkaganito yung Caloocan. Ang laki na po na inunlad ng lungsod ninyo. Anong inunlad? Grabe ka, Tunying, parang wala ka ng pagkakaiba kay Banatbay. Oo. Anong inunlad? Eto na mga kababayan, talagang uso na. Talagang eleksyon na mga kababayan. Ano inunlad? Yung mga pintura na kulay orange na mga pader? Yung mga pagmumukha nila na nakabalandra kahit saan? Yung ba yung pag-unlad na matatawag? Anak ng pating. Ang alam ko lang na bagong bukas dyan, si Diwata, nagkaroon ng pares sila. Pag tawag ba doon mga kabayan, pag-unlad na? Anak ng pating naman, Tunying, Grabe, sige, tuloy. Umikot-ikot po kayo sa Caloocan. Ayun, pag inikot mo, puro basura. Di ba? Puro bako-bakong kalsada. O siguro ngayon inaayos nila para makita ng mga taong bayan na inaayos na namin tong basura, Di ba? Yan ang problema, laging may inaayos. Ibig sabihin mga kababayan, baka magsasaka na yung mga taga-munisipyo. Kita nyo naman, wala nang katapusan ang paghuhukay nila. Pagbubungkal ng lupa dyan. Kita nyo? Nakita nyo? Ang dinudulot? Ano dinudulot? Traffic. Mga kababayan, ang Caloocan, sa tagal-tagal ko dyan, abay puro bahaya, konting ulan, baha na agad Lalo na yung dito sa South. Nako, Diyos ko po. Diyan sa 11th Avenue, mismong monumento ni Andres Bonifacio, baha dyan sa circle. Di ba? Anong ginawa? Yung North Caloocan, pinabayaan daw. Hindi pinapansin. Bakit? Kasi nandoon na daw sa dulo. Maliit lang daw yung hakbang ni Mayor Along. Hindi na umaabot. Ay, grabe. Sige, tuloy natin to si Tunying. Tunying talaga, tuloy. Ano pa, yung mga basic services, halimbawa po pangkalusugan. Pangkalusugan, yun na nga. Yan ang malaking kulang daw, sabi ng mga taga-Caloocan. Bakit? May ospital na pinagawa, wala naman doktor. May doktor na nahuli sa Caloocan. Meron daw doktor na nahuli. Meron namang nahuli, may doktor na, wala naman lisensya. Alak ng pating na yan. Saan ka nakakita ng ganyan mga kababayan? Di ba? O kung kalusugan ang pag-uusapan, nagpatayo ng ospital, bilyon-bilyon ang halaga. Ang tanong, naniniwala ba kayo na wala silang kinita dyan? Di ba? Naririnig nyo ba si Jen? Ayun, salita na salita. Taga-Caloocan yan Diyan na lumaki yan Tama po ba mga kababayan? Anak ng puting naman, Tunying naman talaga. Sige, tuloy natin. Tapos? Yung pong edukasyon. Ayan. Ano yung edukasyon? Ano nangyari? Paliwanag mo siya isa para maunawaan ng mga tao kung ano gusto mong iparating sa kanila. Edukasyon. Ano meron sa edukasyon? Kumita rin ba? Tulad ni Sarah? Ako nagtatanong lang. Kasi mga kababayan ko, pag-uusapan ang edukasyon, huling-huli tayo dyan. Huwag mo sabihin na ang Caloocan lang maunlad ang edukasyon. Samantalang si Sarah hindi nga napatinuyan. Ngayon po ba mga kababayan? Sige tuloy. Mga may kinalaman. Sabi ni Jen Angeles, wala na masabi. Wala na masabi. Yung bata mo, hirap na hirap. Pagtanggol ka, Along. Ano ba to? Along. Tuturuan mo nga. Mukhang yung script, hirap na hirap basahin kita mo, hindi nakaharap sa camera di ba? Tunying, hindi mo alam yung lagay ng Caloocan daw, sabi nung taga-Caloocan. Ano ba yan? Promotion, trabaho lang. Di ba? Ganun lang naman yan
tulad ng iba dyan. Normal lang ho yan. Yung mga vlogger, yung mga kung sino-sino dyan, mga influencer, mga kababayan. Ngayong eleksyon, sasabihin ko sa inyo, maraming trabaho dyan. Di ba? Na i-promote mo ako, ipagtanggol mo ako. Di ba? Kasi maraming lumalabas. Lumalabas yung mga issue ko. May isyong lumabas sa akin. Tunying, baka naman pwedeng pakisagot. May lumabas na nanggahasa daw ako. May lumabas na na-rehab daw ako. Di ba? Yun. Dapat yun na sinasagot mo. Di ba? Di ba? Mga kababayan? Sige, tuloy. Naman po sa kwan, yung sa peace and order. Ayan, yan po yung mga pangkaraniwan. Walang yaka, Tunying. Teka muna, natutuwa ako sa'yo. Peace and order, kamakailan lang. Nabalitaan mo ba yung chinap-chap na babae? Diyan natagpuan sa Caloocan. Anong peace and order pinagsasabi mo? Huwag na natin paramihin, yun na lang yung chinap-chap. Yung mga holdapan, yung mga patayan. Sa Caloocan. Yung alin? Daming criminal sa Caloocan. Ang dami daw criminal. Ang daming addict pusher. Ang dami daw mga pusher, tsaka addict at tsaka mga diyan. Mga nandiyan dyan sa Caloocan. Anong sinasabi ni Tunying? Kaya nga gusto nila kay Along Diba? kasi hindi nililigpit ni Along ang mga addict dyan. Kaya daw pala gustong-gusto, sabi ng taga-Caloocan, nandito kasama ko. Kaya daw gustong-gusto ng mga taga-Caloocan kay Along na mga addict kasi hindi daw sila pinakikialaman. True. Naku, Diyos ko po. Along naman, Tapos ayaw nila kay Trillanes kasi lilimasin sila. Nako, lilimasin kayong mga addict daw diyan kapag naupo si Trillanes. Mawawala ng negosyo ang mga pusher. Nako, sigurado. Si Along hindi pinakikialaman yan. Di ba? Sige, hindi daw pinakikialaman. May ospital, wala naman doktor. Yun na nga. Yan. Si Benny. Hindi ba lang yung pangalan? Si Benny ayaw siguro, Yung ospital dati, pangalan ng Diosdado. Kung tawagin Diosdedo, kasi daming namamatay, walang doktor. Iniba ni Along yung pangalan, ginawang Caloocan Hospital. Yung Diosdado pala dati ng ospital. Nirenovate, pinalitan ng pangalan kasi nga daw, yung ospital dyan, mga kababayan, maraming nadidedo kasi nga kulang ng kagamitan, kulang ng doktor. Kung may doktor, kailangan naghihingalo ka na, tatawagin pa. Aantayin mo yung doktor kung anong oras, kung kailan darating. Kung bukas darating, edi hanggang bukas ka maghingalo, kailangan labanan mo. Ipaglaban mo yung buhay mo. Hey, grabe. Mga kababayan. Eto na. Ano pa ba? Yung turismo, yung negosyo. Turismo, Anong meron sa turismo? Anong meron? Ipaliwanag mo, anong turismo ang meron sa Caloocan? Anong pasyalan meron sa Caloocan na kagigiliwan? Sige nga. Ano ba naman yung Tunying? Pakipaliwanag mo. Anong magagandang lugar na pwedeng puntahan sa Caloocan? Mismo nga yung monumento lang. Mula nung bata ako, hindi pa ako nasisilang. Ganun na itsura niyan. Hanggang ngayon, pumangit pang lalong tuluyan. Anak ng pating talaga. Turismo. Sige nga, sa mga taga-Caloocan, ikaw. Anong magandang pasyalan sa Caloocan? Sige nga. Ano ang dinadayo ng mga turista? Marami bang mga taga-ibang bansa pumupunta riyan? Maliligo sa napakaruming ilog kanal? Ganun ba? SM Grand daw puta di. Doon na lang sila sa MOA pumunta. Anak ng pating naman. Hindi turismo yung kung taga-Caloocan ka lang. Wala. Di ba? Normal lang naman pinupunta ng mall kapag magsha-shopping. Di ba? Kayo mga kababayan humusga rito. Turismo na dinadayo ng sa Caloocan? Shabu. Shabu daw ang dinadayo ng mga turista. Ay nako. Tapos kapag hindi nasugpo ang droga, sisisi kay Pangulo. Hindi ba dapat mauna ang punong lungsod bago pumunta doon sa Malacanang? Yan ang kaibahan mga kababayan ng hindi nag-iisip. Di ba? Turista ng mga bangkay. Ay nako, Tunying. Diba dati
yung patay dyan binibili tapos ginagawang saklaan, wala namang magagawa Oh. malapitan. Yun, sugalan daw. Yung mga bangkay daw binibili tapos ginagawa daw na sugalan, saklaan. Ganun ba yon? So dadayuhin ng mga sugarol sa Caloocan. Tama, sa lokal muna dapat. O, yun na nga. Sa lokal muna bago sa Malacanang. Kung walang ginagawa yung mayor nyo dyan, patungkol sa mga sa mga issue ng mga tanga at mangmang, baka naman ang problema talaga, yung mga binoto ninyong mga mayor dyan. Tatayang mayor. Di ba? Sige, tuloy. Dito, tuloy natin. Yung negosyo diyan sa Caloocan. Ano bang itsura ng negosyo diyan? Ang negosyo, napakamahal ng binabayarang tax diyan. Hindi mo alam 'yon? Hindi ka negosyante diyan. Kung hindi mo alam. Sige, isa-isay natin sagutin. Ganun po Tapos ang mga kabataan, kumusta ba mga kabataan diyan? Di ba? Ayun na daw, karamihan mga addict na. Walang iya talaga. Yung mga nagsosolvent daw sa monumento. 14 anyos daw, may mga pick-up girl daw. Sabi nung taga-Caloocan dito. Anak ng pating talaga. Totoo ba yun, Mayor Along? Baka naman ng mga biktima mo rin yun. Tanong ko lang. Malupit. Caloocan ang isa sa pinakamaraming pokpok. Talaga ba? Oo. Mga batang pick-up girl, Caloocan, Uy. Caloocan. Uy. Talaga. Disclaimer po, siya po nagsasabi nun, yung taga-Caloocan dito. Marami daw dyan, mga pick-up, tsaka mga pawok. Sabi. Sige, tuloy. Kamusta ang mga kabataan? Kamusta mga kabataan daw? Yan daw, Tonying. Marami daw pawok at marami daw pick-up, sabi. Dito, nung taga-Caloocan. Disclaimer. Ay, nako, Tonying. Sige, tuloy. Sabi dito, FP, performance. Totoo yan. Talaga? Told you. Totoo daw yun. Naku, sabi rito sa comment section, ayan, totoo pala Ano ba, Tunying? Ano ba pinagsasabi mo? Ikaw ba promotion ba to? Tanong ko lang sa'yo, pinopromote mo ba? Magkano ba yung promotion? Tanong ko lang kung totoo, kung meron. Kung wala, kailangan mo talaga mag-imbestiga muna bago tayo magsalita. Di ba? Comment Arnold Lovers. Totoo yan, may pick-up girls. Talaga ba? Ba't hindi ko alam yan? Sa bagay, hindi naman na ako masyadong nagpupunta ng Caloocan. Sige, tuloy. Tuloy. Yun ang mga kalsada. Kumusta ba mga kalsada niyo diyan? Di ba ko? Ilang beses ko ba pinakita yan? Pasalamat ka, wala ako sa studio dahil yung mga video ko nando doon. Hindi ba? Baku-baku yung mga kalsada, mga kababayan. Di ba? Usap tayo ba? Kanina. Pasyalan ng balikbayan ng Caloocan kasi maraming beer house dyan. Yun daw, beer house daw, yung pinapasyalan ng mga balikbayan. Ay, totoo yan. Yung pagpasok nyo ng MacArthur doon, mga kababayan, ang dami doon beer house. Di ba? Meron pa doon pangalan ng relo. Meron pa doon yung yung parang bangka. Yun, naku, Diyos ko po. Bakit kaya hindi nawawala yung mga yun? Tapos meron ng gay bar na bago. Doon naman sa bandaron. Meron uling isa. Sobrang banghi. Grabe, no? Mga kababayan. Tapos ang baho-baho. Ano ka ba? Bukod doon sa bako-bako, ang baho-baho ng Caloocan, bawat gilid, kita mo. Naku, ewan ko sa inyo. Ganito lang naman yan. Kung gusto ng mga tao, tuloy-tuloy yung ganyan na mukha ng Caloocan, wala naman tayong magagawa dyan. Di ba? Pero, kung gusto nyo talaga ng pagbabago sa Caloocan, palitan nyo yung namumuno dyan. Ganun lang kasimple yan. Sige, tuloy. Ayusan. Ang gagawin mo, at pupunta ka dyan, maghahanap ka ng maibubutas dun sa kararating mo, wala ka namang ginagawa dati. Bumanat na. Bumanat hindi na. ka pa bumanat na mga kababayan, kaayusan. Tapos dati daw walang ginagawa. Paano kikilos? Hindi naman siya namumuno dyan. Saan kayo nakakita? Kikilos ka kahit hindi ikaw ang pinuno dyan? Sige nga Di ba kailangan mong kumandidato para magtrabaho? Alangan naman na magtrabaho yung hindi
pinapasahuran ng gobyerno. Si Tunying naman, parang hindi mo naman alam. Ano bang klaseng paliwanag yan? Anong klaseng pananaw yan? Kailangan ba ikaw ay gumawa na ng gumawa kahit na kahit na ikaw ay nasa Senado? Ganon? Diba, mga kababayan? Nako, Diyos ko po. Katunying, ano ba talaga nangyayari sa iyo? O sige, tuloy mo. Ating mo, wala ka namang ginagawa dati nung hindi ka pa tumatakbo. Siyempre! Kailangan pag tumakbo ka, magpakita ka na ng mga example ng gagawin mo. Siyempre, kapag nakaupo ka na, yun na yun. O tanong ko, ano bang ginawa ni Along bago siya tumakbo? Meron ba siyang ginawa? Meron ba siyang pinakita? Sinong politiko? Meron man siguro yung talagang pilantropo na tumakbo kasi hindi na matiis yung nangyayari sa mga bayan nila. Merong mangilan-ngilan na ganun. Pero, kadalasan, lahat ng mga tumakbo dyan, abay, hindi mo naman narinig kahit kailan. Tama? Naku, si Tunying naku, grabe ka talaga. Ewan ko sa'yo. Basta, eto, Tunying, hindi naman to sa, hindi personal ito. Opinion sa opinion lang to, ha? Ikaw pa naman, medyo pikon. Tuloy. Wala kang ginagawa. As in, wala kang pakialam doon sa syudad. Tapos biglang darating ka sa... Ano ba yan? Ano walang pakialam? Ito na nga. Ito na nga. Kasi ito niya ayaw mo mabago yung sistema eh. Paano naman yung mga taga-Caloocan na gusto mabago na yung sistema dyan? Abay, dekada nang nakakaraan. Ano na, asan na ang Caloocan? Sige, sabihin mo sa akin, pang-ilan sa mayamang lungsod ng NCR yan? Kasama ba yan? Hindi naman. Nasa hulihan. Kung yan, sa tagal ng panahon, sumunod man lang yan sa Makati, sumunod man lang yan sa Quezon City, sumunod man lang yan sa Maynila, okay na. Pero nasaan? Sige nga, kung totoong umunlad ang Caloocan, pag malaki nyo, pang-ilan? Di ba? Tama? Tuloy. Aayusin ko to. Kita? Di ba? Ano yun, Tunying? Normal lang yun. Ano ka ba naman? Nahawa ng utak ni Tunying kay Banat Bay. Sabi rito, kayo ho, mga kababayan, naniniwala ho ba kayo sa kanyang pananaw? Ganyan ba tamang opinion? Kayo, mga kababayan ang humusga rito. Kayong mga taga-Caloocan lalo. Ganyan ba tamang pananaw? Ha? Tama ba yung sinasabi niya? Na sasabihin na, bakit ngayon ka lang? Ngayon lang eh. Ngayon lang. Na di ba't nagpahinga yan? Bakit? Di ba't tumakbo nga niyan? Senador? Naging senador ng matagal. Maraming nagawa sa Senado. Yun ang tignan natin. Bilang senador, ito mga kababayan, pakinggan po ninyo ako. Ang pagtingin dyan, nung naluklok siya bilang senador, tignan natin yung record. Pag nung naluklok si Trillanes, mga kababayan, ano naging record? Doon ka magbase. Ikaw naman, Tunying, ano nangyari? Tingnan mo naman yung record niya, talino, husay, galing. Malayong-malayo si Along doon. Wag na yung kagwapuhan. Talagang hindi naman nanalo yon. Sino? Si Along. Pero, sa record tayo tumingin. Kita mo yung record, pinakita na natin yan dito. Ano record? Naku, napakagaling. Cum laude, PMA years. Nagtuturo saan? Sa mga universidad na magaganda. Kita mo, napakaraming batas na ginawa niyan. Diba? Ikaw talaga, Tunying, bias na bias yung mo eh. Tuloy. Walang ganon. Sabi, walang ganon. Kita mo? Ang labo na ng mata mo, kakatingin sa mga nagko-comment eh. Hindi mo na nga mabasa eh. Lalong-lalo na yung mga nangyayari sa Caloocan, lalong hindi mo mababasa. So sa madaling salita, mga kababayan ko, tandaan nyo, medyo alanganin yung paliwanag ni Tunying. Dapat sinasamahan ng mga resibo. Tayo, marami na ho tayong pinakitang resibo rito. Tandaan nyo yan. Diba? Sabi niyo, Trillanes kami, North Caloocan, solid kami. Thank you naman. Alam nyo ito kung gusto nyo ho ng pagbabago, sa mga taga-Caloocan, abay iluklok ninyo si Trillanes. Matalino, makabayan, matapang, ipaglalabang kayo. May malasakit sa inyo. Ayun dapat. Yun ang hinahanap.
ng tao. At may napatunayan saan? Nung siya ay nasa Senado at nung siya ay naging sundalo. Tandaan nyo yan. Doon tayo magbase. Huwag sa puro salita, dakdak lang. Tulad ng ginagawa niyan. Ni Tunying. So, ayun po mga kababayan. Kayo na pong bahala dyan na humusga. Sa mga taga-Caloocan, mag-isip po kayo maigi. Isipin nyo maigi kung sino ang karapat-dapat at kung sino ang totoo na maglilingkod sa inyo. Hindi yung nanakawin, yung para sa inyo at bibigyan lang kayo ng barya para masabing mabuting tao. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cerbero po. Laging nagsasabi, mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.